Hi! Magandang umaga, men. Nandito ako sa Carmel Church Palanto. Tawag dito, hindi siya Mount Carmel. Carmel Church. At ano ba to? Virginia. Virginia to, no? So, dito ako sa isang pilot na tulog. At ano ngayon? Ngayon ay araw ng Huwebes. Tama ba? April 16, 2026. Hindi ko na sigurado, men. Pero yung parking ko na to, nag-iisa na lang to kagabi nung dumating ako. At swerte, nag-iisa na lang, punong-puno kasi nga alas 9 na ako dumating. Pero ganun pa man, maganda yung parking ko kasi dyan lang yung entrance ng truck wash. Dumi na ni Pete, kaya sakto may blue beacon dito eh. Yan, blue beacon. Mapapawashing natin si Pete ngayon. Makakapagpa-truck wash na ako sa wakas. Siguro 2 months ago pa yata yung huling truck wash ko. Nung snow pa. Pero ngayon, ayos na. Pa-washing natin si Pete. Pero bago ang lahat, no, magkakape muna tayo. Timpla muna ako ng kape. Sakto, di ba? Truck wash. Tapos yan lang yung entrance. So kitang-kita ko kung mahaba yung pila. At ngayon walang pila. Mga 2 truck lang. Parang talagang iginuhit ng tadhana na mahugasan si Pete ngayong araw ng ano ngayon, Huwebes. Tama, April 16 pala. So cheers, men. Sa mga nagkakape dyan, higupin nyo ng maayos yung kape nyo. Baka paso kayo, dahan-dahan lang. So, cheers. Ang sarap. Wow. Ayan na, dumudumi yung mga sasakyan. Magano na nga ako, inspection. Sarap talaga. So, pwede na tayong umalis. Pila na tayo sa ano. Uy! Pila na tayo sa truck wash. Habang nagdi-disengage pa yung mga spring brakes. Spring brakes ng ating truck. Mag-seatbelt na tayo. Sign of the cross. And test natin yung ating spikes. Uy, naka-neutral pala. Lakas talaga ng brakes. Uy, natanggal yung ano ko Kakabit ko ito mamaya. Ba't ako nag-seatbelt? Hindi naman ako pupunta sa labas. So, nakapag pre-trip inspection na ako kanina, pero hindi ko na video. Kasi po, paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang yata yung video ko, puro inspection Pero kaya ako naman pinapakita sa inyo yung inspection ko, or kaya ako binivideohan, usually, para kunwari merong may nakita akong problema, at least na-capture natin yung moment. Tapos kung paano natin sosolusyonan yung problema, ka-capture din natin yung moment na yun. Uy! 1, 2, 3. 3 truck yung nasa kaliwa. Tapos merong isang truck sa kanan. So dun tayo sa kanan, syempre. Dahan-dahan, baka mabangga natin yung concrete. Layo napakalayo. Dito na ako syempre sa nag-iisa sa kanan, diba? Diyan na tayo sa kanan. Bakit tayo na lang pumunta sa kanan? Sarap ng tulog ko Anong oras ako dumating? 9 o'clock. Tapos nakatulog yata ako alas 11. Sarap ng tulog ko, nakabawi ako Tapos ngayon 9:50 ng umaga. Ganda naman ng RV niya. RV. Ayan, dito na ako maghihintay. May basurahan dito, sakto. Tapan ako ng basura. Hi, good morning. How are you? I'm alright. What do you do? Classic wash. Just the tractor. No problem. And please don't open the hood for me. Okay, no problem. You got right next to, right? Yes, sir. All right, thank you. Washing.
Pila dito sa truck wash, tapos pila na naman mamaya sa tank wash. Pila-pila lang, pero ayos lang yun. Cheers ulit, man. Sarap. Grabe ang init dito, men. 25 Celsius or 84 Fahrenheit. Grabe. Hindi kaya ng number 1 yung AC. Kailangan naka number 2. Ayos na. Sarado yung mga bintana. Mamaya pumasok yung tubig eh. Shut it up. Oh, move forward. Or pull forward. Dilim ah. Wala akong makita. Sorry, I didn't see you. Umubra pa. Ayos na oh. Ang linis ah. Oo, meron silang na-miss pero ayos lang. Linis na nipit, men. Ayos. Kintab. Ayos na si Pete. Ayos na. Ayos na tayo dito, men. Ano ba ba? Drive. Mga kalahating oras nandun na tayo sa tank wash. 31 minutes din yun ah. So kung napapansin nyo kanina parang basa-basa pa yung ating truck. Dahil kapag semi yung inuhugasan, walang dryer, no? Kapag umandar ka na, doon lang siya mati-dry, hahanginin. Hindi kagaya sa mga truck wash, mga car wash ng kotse, merong dryer, di ba? Kapag truck, walang dry dyan. Hangin lang talaga. Kaya kapag ka freezing temperature, magiging yellow yung mga yan. Excuse me. So dahil nga libre yung truck wash namin, nagpa-washing ako nung winter, putik, paglabas ko ng bay, nanigas lang yung mga tubig-tubig, yung Rain-X. Kaya simula nun, hindi na ako nagpa-washing ng winter. Tapos yun nga, nagkaroon ng problema yung mga door locks, nag-frozen. Simula nun, wala na. Wala nang washing kapag freezing temperature. Saan yung labasan dito? Ay, dog, copy that. So, nakapagpa-washing na ako April 16. Meron pang natitirang isang washing for this month. Kasi, 2 beses yung limit namin sa washing sa company namin. So, meron pang 14 days para magpa-washing ulit. Pero, tama na yung once a month lang kasi pangit naman yung sobrang washing. Saan? Kanan? Kanan tayo? Kanan. Bilis naman ng truck na to. Hindi rin maganda yung yung palagi ka nagpapawashing kasi ewan ko,
Maganda yon sa mga kotse, ewan ko. Pero sa truck, ayoko. Gusto ko medyo nadudumihan minsan si Pete. Doon mo makikita yung ano eh. Tawag dyan? Diyan mo makikita yung mga miles na dinadrive mo. Parang ganun. 95. Okay, kakanan tayo dito. Interstate 95. Pwede ko kaya i-wiper tong windshield. Sayang yung Rain-X eh, pero pwede siguro. Para lang hindi siya magkaroon ng watermarks. So, southbound tayo, diretso doon. Butik, dyan sana ako sa Loves eh. Magkatabi lang tong Loves tsaka yung Pilot. Kaso yung Loves punong-puno. Doon pa lang sa entrance eh. Punong-puno na eh. Kanan ba yung ano? Kanan pala, hindi ako sa kaliwa. Ba't nasa kaliwa ako? Yung rampa sa kanan. Kala ko kasi sa kaliwa dati, parang kaliwa to eh. Amber pa nga. Ayos na. Parang kapag nahugasan yung truck, parang ano no? Tawag dito. Nakaka-refresh. Refreshing ang datingan. Kasi nga, dito ka nakatira na halos sa truck. Ito yung hanap buhay mo, parang ang hirap naman magtrabaho kung marumi yung truck mo tapos makalat, parang nakakatamad magtrabaho, parang gano'n. Pero kapag malinis, parang 'di ba? Anong tawag nila doon? Satisfying magtrabaho. Let's go. Dahan-dahan lang ang take off kahit empty tayo kasi ayokong binibigla yung makina natin. Dito na ba? Dito na nga. Tapos hindi pala dito, no? Dito na nga. Ayan, yung take off, saka yung pag preno, ano lang, kalakalali, abe. Sabi nga nila sa Kapampangan. Parang dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglayin. Hindi ka naman kotse. Hindi naman kotse tong truck. Nakapag tinapakan mo yung silinyador, mag-take off ka agad. Pero yung truck, kahit tapakan mo lang madiin yan. Minsan magje-jerk, gaganon yung truck, pero pangit ng ganon. Una, yung mga gamit mo, maaalog-alog. Pangalawa, hindi maganda yun sa drivetrain. Dapat swabe lang. Sana walang traffic sa Richmond. 22 miles per hour. Ayos na. Cruise natin to ng 65. Ayos na, Pete. Bango-bango mo, man. Bigyan mo na ako. Thank you. So dahil kaandar lang ni Pete, mag 62 lang muna ako. Ayoko naman biglayin na cruising speed ka agad. Hayaan mo lang muna mag-settle yung mga langis, no? So ngayon 205 na yung 205 Fahrenheit yung ating temperature ng langis, ang ating tubig 195. Bakit? Taas ah. Ang normal operating temperature ni Pete sa tubig ay 185. Pero kapag tumataas ka na, or kapag uphill kunwari, ano na yun, papalo ng 205, 215, ganyan. Tapos mag-activate yung engine fan, yung maingay. 62 yan, 62 lang muna. Yung ating manifold or turbo nasa 5 PSI lang. Ibig sabihin economy, nasa economy siya. Pero kapag medyo pataas yung terrain, yung kalsada,
Papalo ng 30 yata to. 25, 30, ganyan. Ating torque, porsyento to eh. 25%. Ating MPG sa kasalukuyan ay 1.9 or ngayon naging 2 miles per gallon. So pwede na tayo mag-cruise ng 65 na to. Nice na. Cheers sa malinis na truck, man. Wow. Sarap ng kape talaga sa umaga. Anyway, paano ba to? Magdadrive muna ako tapos cut ko na lang to sa mga kapaligiran na meron kasamang music. Pasok! Linis ni Pete. Palong-palo, no? Pero ito yung problema. Ano bang magandang panlinis na itong kalawang na to, no? So, habang hinuhugasan yung ating trailer, check ko yung ating coolant kung nagbawas ba o hindi naman. Sana hindi nagbawas. Tignan natin. Parang nagbawas, ah. Pero parang nagbawas nga, ah. Kasi mainit siya ngayon eh. Dapat mas marami pa yan. Dapat pala kaninang umaga ko tinignan nung malamig pa. Pero ganun pa man, hihinto naman ako sa isang shock stop. So palalamigin ko dun yung ating coolant. Tapos tsaka ako titignan kung bababa siya sa cold fill na tinatawag. Ayos namin. Tapos na ako magpa-washing ng trailer. Tapos hindi ako makaalis dito. Gutom na ako, men. Tsaka gusto ko na ulit maligo. Dahil mayroong problema yung trailer, no? Yung valve niya para mag-dump ng air yung mga airbags. Tsaka para supplyan ng hangin yung mga airbags. Wala na, na-lost thread na yung ano, men. Yung valve. Buti na lang dito sa tank wash merong repair shop. Sa tabi lang, sa isang same lot, no? Kaya nag-check-in ako. Sabi niya, pa-check mo sa mekaniko namin. Tinitignan nila. Sana mayroon part na available para mapalitan yung part na yun. Gusto ko nang umalis, hindi ako makaalis, men. Tignan natin. So, ayan yung tank wash. At ito lang yung shop. Magkatapat lang. Nakita mo ang baba ng suspension. Dahil nga yung mga airbags nakadump. Yan, o. Yan. 4 yan. Meron pa 2 dun sa likod.
So ito yung problema, men. Merong rubber to. Kaso wala na eh. Lost thread na. Ayan na. Papalitan na niya to. Wala eh. Wala nang silbi to yun. Lost thread. Oh. Kaya papalitan niya tong buong ano to, assembly. So delay to, delay. Pero hindi pa naman ako malilate sa pick up kasi bukas pa yun eh. Grabe oh. Oh, parang bago na naman yung frame ko. Kintab. Pwera lang dyan. So, yun na nga yung nangyari, no? Papalitan na niya yung valve. Buti nga, ano eh. Buti nga merong part. So, titirahin na niya yan. At, ano lang naman to, konting delay. Delay lang sa pagligo, tsaka sa pagkain. So, meron ako mga pagkain dito kaso ayoko ng kanin. Gusto ko ng cheeseburger. Ihinto ako dun sa isang Loves na meron McDonald's tapos kain ako ng cheeseburger, man. So, ganun pa man. Ayos lang to, at least tinitira na niya. And ganun lang, man. Kahit merong aberya, huwag kang magpapadala. Huwag kang magpapadala sa aberya. So, hintayin lang natin matapos to tapos gore na tayo, man. So, napalitan na niya yung buong assembly pero hindi siya nag-i-stay na inflated eh. Pag hinatak mo, tataas na yung mga airbags. Tapos, oh, kusa siyang ano, bumabalik sa dati. Ayaw niya magstay ng inflated. Oh, bumabalik. Ayos na sana eh. Ayan o, tataas. Tapos tingnan mo ito, babalik sa push position. Oh. Parang merong safety valve or safety something. Ayos na, men. Alis na tayo. Grabe. Isa't kalahating oras din nilang sinubukan gawin. Pero ang nangyari, hindi na nila pinalitan yung valve. So, sabi ko, pwede bang i-bypass na lang yung valve? Kasi yung iba naming trailer, walang ganong switch. Kapag pinull out mo yung trailer valve dito sa sa truck, kapag in-exhaust mo yung hangin ng trailer, automatic yung mga airbags magdadump din. Pero ngayon, kahit ano mangyari, naka-inflate lang yung airbags natin. Kasi bypass nila yung switch. Itong trailer na to, kailangan na merong switch na ganun. So ngayon, ang mangyayari, kapag mag-unload ako sa Manitoba, nakataas lang yung airbags, tapos tignan ko kung paano ko ipapa-incline or decline yung likod ng trailer para mag-unload. Pero ganun pa man, nakakuha ako ng go signal ng manager namin. Sabi niya, gawin mo na lang yung mga trabaho mo, tapos dito natin gagawin sa Oakville, sabi niya, dun sa terminal namin. Ang mahalaga lang naman, inflated ang mga airbags. Kasi kapag walang hangin yan, ticket ka dun. Tsaka uusok yung ano mo nun eh. Mga gulong mo kasi mag-activate lagi yung ano, sumobra ako. Mag-activate lagi yung ABS. Laging magla-lock up yung mga brakes. Grabe. Pero ganun pa man, paano ba to? Punta na ako ng truck stop, doon ako matutulog siguro kasi wala eh. Pagoda na ako. Ito mga to. Pagoda na ako, tapos tutuloy ko na lang tong video na to bukas, men. Tama na yun, tama na to. Alis na ako. Hindi na naubos yung mga sasakyan na to. Let's go. Yun.
Ayos na. So, ganun na lang. Tuloy ko na lang to bukas. And then, salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw ng Huwebes ngayon, men. April 16, 2026. So, mag-iingat ka palagi and I'll see you tomorrow. Peace.